Hello sa inyo Sir Bob at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Myra, taga Cavite. Hindi ko nga alam kung paano sisimulan yung kwento. Hindi kasi ako gaanong magaling pagdating sa pagsusulat. Pero sana ay maintindihan ninyo at kayo na po ang bahala. Meron po akong karanasan noong high school pa lang. Hindi lang pala ako, kundi kahit yung ibang estudyante sa eskwelahan namin. Bali intrams namin noon at kasama ako sa cheer dancing. Nagpa-practice kami after school sa audio-visual ng mga kasama kong cheer dancers. May kalakihan ng audio-visual room at may sarili pang banyo. Nang papalapit na ang intrams ay inaabot na rin kami ng gabi sa pagpa-practice. Nasa elementary pa lang ako noon nang may naririnig na akong mga kwento tungkol sa mga nagpapakita at nagpaparamdam sa audio-visual. Marami daw ang nagbumulto doon dahil nasunog yun noon at pinagawa na lang ulit. Dati yung classroom at ilang estudyante at guro ang natarap sa loob. Mga 1970s pa yata nangyari yun. Pero may iilang estudyante pa rin ang pinapakitaan ng mga nagmumulto sa lugar na yon. Habang andoon kami sa audiovisual, never sumagi sa isip ko yung tungkol sa multo-multo na yan. Kaya nga nung gumamit ako ng banyo ay mag-isa lang akong pumunta. Nung una, hindi ko pinansin yung estudyanteng dumaan na naka-uniform. Baka ako kasabahan ko lang sa cheer dance. Pero ganoon na lang yung gulat at takot ko na nagsasalamin na ako at dumaan siya sa likuran ko. Napansin ko na iba yung uniform niya at parang sobrang luma na nun. Tuloy-tuloy yung pumasok sa dulong cubicle. Napasunod ako ng tingin sa kanya. Pero nakabukas naman yung cubicle at parang hindi siya pumasok. So naitanong ko sa sarili kung saan siya nagpunta. Dingding na yung dulo ng cubicle. Doon na ako natigilan at halos himatayin sa takot. Nang pagharap ko ulit sa salamin ay nakita kong nakaharap na rin siya sa salamin. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko noon. Kung tatakbo ba ako palabas o sisigaw. Basta bigla na lang nanginig yung mga tuhod ko at nanghina at biglang lumaki yung ulo ko. Hindi ako makasigaw o maagalaw man lang dahil sa pangingilabot. Pero pagkisap ko ay bigla naman nawala yung estudyante. Saka pa lang ako nakakilos. Para akong nakalutang noon pabalik ng audiovisual. Hindi ako makapaniwala sa nakita. Kitang-kita ko yung katawan pero walang ulo. Hindi ko makita yung ulo noon. Sigurado ako dahil wala naman ako nakitang muka o kahit anong itsura niya. Kaya alam ko din na multo yung nakita ko sa salamin. Yung uniforme noon ay ibang-iba sa uniforme namin. Hindi ko maikwento ng maayos sa mga kasama ko ang nakita kasi nga nanginginig pa yung katawan ko sa takot. Nagsisi ako kung bakit nakalimutan ko yung kwento tungkol sa audiovisual. Nang matutulog na ako, pakiramdam ko ay may naamasid sa akin. Hindi ako makatulog ng maayos. Maya't maya akong napapabalikwas. Parang nilagnat pa nga ako. Sumunod na mga araw, natakot na ako mapag-isa sa audiovisual. Kahit nga dumaan ng mag-isa doon ay kinatatakutan ko na. Kahit unang beses ko palang makakita ng multo. Hindi talaga biro yung naramdaman kong takot. Akala ko nga hihimatayin ako. Nakaramdam din ako ng awa sa mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. Kaya sinabi ko yun sa teacher namin. Kalaman kong hindi lang pala ako ang nakaranas na pakitaan. Ilang estudyante na rin pala ang nasa niban doon nung wala pa ako. Ilang beses na ring dinasalan at pinamisahan yung lugar na yon. Pero parang humihingi pa rin ng hustisya yung mga biktima ng sunog. Kaya bago kami mag-practice, nagsisindi muna kami ng kandila at nag-aalay ng dasal para sa apanatagan ng loob namin. But still, may nahihimatay pa rin at merong bigla na lang natutulala. Kaya lumipat na kami ng lugar na pinagpraktisan namin noon. Hindi na rin kami nagpapaabot ng gabi sa loob ng eskwelahan. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob.
tawagin na lang akong IC, taga Zambales. Nung nasa elementary ako, nagkaroon ng transferi sa aming klase. Hindi ko maalala kung saan probinsya siya nanggaling, pero laging sinasabi noon ng mga kaklase ko ay lugar daw yon ng mga mangkukulam at aswang. Ayoko nang magbanggit ng lugar kasi hindi ko naman talaga sure kung tama at kung saan talaga. Basta, medyo nagkaroon lang ng highlights ang klase nang dumating siya. Itago na lang natin siya sa pangalang Pamela. Sa eskwelahan namin noon, mayroong sinasabing haunted daw ang classroom na yon, kaya hindi na ginagamit. Walang ilaw at may sira na rin yung dingding. Kapag dumadaan yung mga estudyante doon, yung iba nagsisigawan pa, sabay mabilis na tumatakbo para makalampas agad sa classroom na yon. Nakahiwalay yon sa ibang classrooms, pero paminsan-minsan ay binubuksan din yon kapag may mga luma o patapon ng gamit sa eskwela. Kumbaga, ginawa siyang stockroom ng mga sirang gamit. Itong si Pamela, walang kaalam-alam tungkol doon. At dahil baguhan, ay naging sentro siya ng atensyon ng mga kaklase ko, pero hindi para kaibiganin, kundi para pagtripan at bulihin ng mga kaklase naming lalaki. Tulad namin, ay pinagtripan din siya ng mga ito. Nabuli din ako, pero hindi yung grabe. Ginawa lang pagkatuwaan at inuuto kapag pinagtitripan. Dahil walang alam itong si Pamela tungkol sa classroom na yon, napagkatuwaan siya ng mga kaklase ko. Kunwari ay may inutos yung teacher namin at sa kanya pinapagawa. Nung recess ay sinabihan siya ng isa naming kaklaseng lalaki na may pinapakuha si teacher sa loob ng classroom na yon. Isa pang dahilan kung bakit ang lakas ng loob nilang papuntahin doon si Pamela dahil medyo malayo at tago yung classroom. Hindi agad mapapansin ng mga dumadaan doon kung may tao ba dahil ilang metro pa ang layo nun sa pathway at wala na gaanong dumadaan. Maliban na lang kung uuwi ka na. Hindi pa tapos mag-recess noon si Pamela ay inutusan na nilang may kukunin doon sa classroom. Hindi naman kami makaimik noon dahil tiyak kami ang pagbabalingan ng pambubuli nila. Nasa grade 5 na kami at sadyang maloko talaga ang mga kaklase kong lalaki. Sumunod naman agad sa kanila si Pamela. Nagmamadali pa nga itong pumunta doon. Naagapos lang ng kadena yung doorknob pero hindi yon nakalak. Tinanggalan nila yung kadena para maapasok doon si Pamela. Sabi nila ay kumakapakapa pa ng switch ng ilaw si Pamela. Nang masiguradong nasa loob na ito, ay mabilis silang sinara ang pinto at nilagyan ng kadena. Tapos panitokso nila sa labas na may multo doon sa loob at may mga ahas pa. Kaya kanda iyak noon si Pamela. Takot at takot at nagmamakaawang palabasin na siya ng classroom. Agad din naman nalang binuksan at tawa pa sila ng tawa nang lumabas si Pamela na nanlilimahid na sa pinagsamang pawis, luha at sipon. Hindi agad kami nakapagsumbong noon. Tahimik lang din si Pamela sa klase namin. Nahihiya pa siguro sa nangyari. Kinabukasan noon, napansin naming absent si Pamela. Nakwento pa ng guro namin na pumunta daw ang nanay nito para sabihing may lagnat si Pamela. Nagtaka nga daw ang nanay nito na bigla-bigla na lang sumisigaw si Pamela habang natutulog. Sobrang taas din daw ng lagnat. Nagkatinginan ang mga kaklase kong lalaki noon. Nangangati na rin nga yung dila kong magsumbong sa ginawa nila. Ilang araw nang hindi nakakapasok si Pamela. May isa akong kaklase na naglakas loob na sabihin sa guro namin yung ginawa ng mga kaklase kong lalaki. Doon, nakatanggap sila ng sermon at pinatawag pa ang mga magulang. Bullying kasi talaga ang ginawa nila at patuloy na ginagawa. After ng mga ilang days pa na hindi nakapasok si Pamela, nagpa siya yung teacher namin na bisitahin siya. Nagtanong pa nga ito sa amin kung sinong gustong sumama. Sumama ako. Gusto ko din kasi malaman kung bakit ilang araw na siyang hindi pumapasok. Para kasing hindi ako kumbinsido na dahil lang sa pinagkatuwaan siyang papasukin doon sa lumang classroom. Pagdating namin noon sa bahay nila ay nakaabang na ang nanay niya. Nakita namin sa Pamela noon na nakaupo sa may sala. Napansin naming parang wala itong imik.
tulala ba? Hindi nga kami nito tinapunan ng tingin. Pero bigla ito nagsabi na humihigpit daw ang mga kamay niya. Nakita naming naninigas ang mga yon, yung para bang mga ngalmot. Pero ang totoo, humihigpit daw yon at naninigas kaya pinipigilan niya. Kwento ng nanay niya, ganoon na siya nang umuwi ng bahay nung araw na pinagkatuwaan siya. Tapos nilalagnat siya sa gabi. May sinasabi daw itong lalaking nagpapakita sa kanya. Sabi ng nanay niya, natatakot na nga daw siya na baka maulit yung nangyari sa dating paaralan nito. Nakaranas daw kasi ng possession si Pamela, kaya inilayo daw siya sa lugar nila dahil hindi siya tinitigilan ng kaluluwang sumasanib sa kanya. Kaunting bagay lang daw na magti-trigger sa third eye niya ay muli na naman siyang lalapitan ng mga kaluluwa. Sinubukan namin kausapin siya noon kung may nakita ba siya sa classroom noong araw na yon. Naiiyak pa siyang umiiling-iling. Maya-maya lang, bigla na namang nanigas ang mga kamay niya at tumitirik na ang mga mata. Sabay nagkikikisay. Dahintakutan kami dahil bigla na lang siyang kumisay-kisay sa sahig. Agad namang naghihiyaw yung nanay niya na humihingi ng tulong. Doon namin nakitang nagwawala si Pamela. Iba na rin yung boses nito. Parang boses ng lalaki na sobrang lalim. Nag-iiyak yung nanay niya dahil sa takot. Ayan na naman daw. Itinali nila si Pamela sa upuan. Panay pa rin ang pagpupumiglas nito. Napalayo kami sa kanya. First time kong makakita ng taong sinasapian at nakakatakot pala. Pinalabas kami noon dahil baka lumapit sa amin yung sumasapi sa kanya. Kahit sa labas ng bahay, dinig namin yung boses ni Pamela. Malayong malayo sa mahina at mahinhin niyang boses. Nagtawag na nga noon ng pari. Naridinig namin na humihiyaw si Pamela sa loob. Paiba-iba ang boses nito. Hindi ko ma-explain yung mga nangyayari, pero sobrang nakakakilabot na marinig ang mga hiyaw at daing ni Pamela. Pabalik-balik daw ang pagsapi sa kanya, kaya muli siyang nilipat ng paaralan noon. Hindi namin alam ang totoong nangyari sa kanya sa loob ng lumang classroom. Pero ang sabi ng nanay niya, nagkaaganon daw siya kapag nagbubukas yung third eye niya. Baka raw may nakita ito na nag-trigger na muli siyang sapian. Nakausap ng guro namin ang nanay ni Pamela bago sila umalis. Pinatingnan daw siya sa isang albularyo. Ang sabi nito ay hindi raw kaluluwa ang nananahan sa lugar na yon, kundi isang malaking nilalang na nagkagusto kay Pamela. Natakot daw sila na baka kunin nito si Pamela dahil hindi na rin siya tuluyang nilalabayan ng kapre simula daw nang pasukin niya yung classroom na yon. Bantay raw ang kapre sa lugar, which is nakatira sa isang malaking puno na naroon. Ayaw nga naming maniwala dahil palagi naman kaming dumadaan. Wala namang may sinapian o kung ano, kaya hanggang kwento-kwento lang yung tungkol sa classroom. Pero iba daw kasi kay Pamela. Sabi ni teacher, may third eye daw siya at baka nakita talaga niya yung nilalang na yon. Nagustuhan daw siya dahil baguhan sa lugar namin. Hanggang sa ngayon, wala na kaming balita pa tungkol kay Pamela. Pero pagkatapos na nangyaring yon sa kanya, naging sunod-sunod na ang pagkakasakit ng mga estudyante sa school namin na napapadaan at pumapasok sa classroom na yon. May mga sinapian na rin. At sabi ay palagi na lang magulo ang isang classroom na nandoon. Nasa high school at college na ako nang magkaroon ng ganitong pangyayari. Medyo nakakatakot isipin na kung sa mga panahon namin nangyari yung ganon, baka isa na rin ako sa nagkasakit o sinapian. Pinagiba na yung classroom na yon, pinabless at naglagay ng bakod palibot sa malaking puno na yon. Nag-ali ng misa at dasal. Kaya ngayon, medyo tahimik na rin yung eskwelahan namin sa elementarya. Ito lang po ang kwento sa school namin, sir.
Hi po sa inyo Sir Bob at sa lahat ng sumusuporta at nakikinig sa inyong channel. Ako si Christine, taga Bacolod. Meron po akong karanasan sa dating pinapasukan kong eskwelahan na gusto ko lang ibahagi sa inyo. Galing po akong Negros. At dahil sa Bacolod na destino ang tatay kong pulis, ay lumipat na rin kami ng tirahan. Kaya dito na ako sa Bacolod nag-enroll ng high school. Namangha ako nung una dahil malaki ang eskwelahang pinasukan ko. Maraming hallways at classrooms. Pero sabi ng tiyahin ko noon na malakas ang pairamdam at may pagka-psychic. Madilim daw ang aura ng school. Ibig niyang sabihin ay may madilim daw itong nakaraan na maaaring haunted na ang ibang bahagi nun. Mahilig sa paranormal si tita na kinaiinisan sa kanya ni Papa noon. Matandang dalaga na kasakasama namin dahil siya ang nag-aalaga sa akin. Pareho kasing may mga trabaho ang mga magulang ko. Siya din yung kasama ko noon na mag-enroll. Naluloka na nga ako sa kanya dahil para siyang paranormal investigator. Panay sabi niya na wag daw akong maglalakad mag-isa dito sa hallway na to. Wag daw akong mag-CR mag-isa sa banyong yun at kung ano pa. Oo na lang ako ng oo para manahimik na siya. Pero ang totoo, naririndi na ako sa kanya. Nang magsimula na ang klase, para akong outcast. Siyempre kasi halos lahat sila magkakakilala na. Iisang elementarya lang naman yung pinanggalingan. Kaya yung sinasabi ni tita na huwag mag-isa, hindi nasunod. Para din daw maging pamilyar ako sa school namin, ako ang madalas inuutusan ng teacher namin na maghatid ng kung ano-anong papel sa ibang classroom at opisina. My first nightmare happened sa isang hallway papuntang library at sa mismong library. Tahimik doon ang buong classroom maliban sa boses ng mga teachers na nagtuturo. Pero hindi rin gaanong marinig dahil nakasara ang mga pinto at mga bintana. Medyo madilim sa hallway na yon. Dagdagan pa na pabagsak na noon ang malakas na ulan. Inutusan akong manghiram ng isang libro sa library. Tahimik lang ako naglalakad. Nang bigla na lang may tumatakbong bata na tumawid sa dinadaanan ko. Tawa pa yon ng tawa. Sabi ko noon, lokong bata yun ah. Anak siguro ng librarian. Hindi ko naman pinansin nung una at tuloy lang ako sa library. Pagdating ko doon, wala yung librarian kaya hinanap ko muna yung librong pinapahanap sa akin. Maya-maya, nakarinig ako ng mga yabag. Inakala kong andyaan na yung librarian kaya nagmamadali akong dalhin yung libro sa table niya. Pero wala pa rin palang tao. Napansin ko din na mag-isa lang ako sa library kasi nga may mga klase pa. Sa totoo lang, wala naman akong gaanong nakikita na may naglalagi doon. Hinintay ko pa yung librarian. Nang may makita akong dumaan na babae sa pagitan ng dalawang shelves. Inassume ko na may pumasok ding estudyante. Pero papaano na hindi ko yun nakita. Nasa harapan lang ng table ng librarian yung pintuan papasok. Hinanap ko yung student para tanungin sana kung nakita niya yung librarian. Pero takang-taka ako dahil wala na yon. Sigurado akong may nakita akong naka-uniform na naglalakad sa pagitan ng mga bookshelves. Nilibot ko na nga yung buong library pero wala talaga. Maya-maya ay dumating na nga nun yung librarian. Parang wala naman sa isip ko na naitanong ko sa kanya kung anak ba niya yung tumatakbo galing sa library. Nagtaka pa siyang napatingin sa akin. Wala naman daw siyang batang kasama. Saan ko raw nakita? Sinabi ko na lang na baka anak ng isa sa mga teachers. Pero nakaramdam na ako ng kilabot nun. Nang tinan ko kasi yung bata ay bigla din yung nawala. Sumunod na pangyayari ay sa hallway ulit. Actually, marami-rami kami nun at naglilipat kami ng subject. May ingay yung klase naming mga lalaki, naghaharutan at tawanan. Samantalang tahimik lang ako naglalakad na nakasunod sa kanila. Palagi akong nagpapahuli dahil ayokong makasabay yung maiingay. Nang may madaanan akong lalaki, nakita ko yun sa gilid lang ng mga mata ko. Bigla nga akong napatingin ulit doon nang malampasan ko.
Nakita ko kasing nakatayo lang yun sa gilid at hindi umiimik. Ang napansin ko pa, madumi yung suot niyang damit. Pero ang nagpatayo sa akin ng mga balahibo ay nang makitang parang maitim ang mukha nun. Agad ko siyang nilingon, pero sa pagtataka ay bigla itong nawala na parang bula. Hinanap ko pa siya pero wala na talaga. Ang bilis ng kaba ng dibdib ko. Para kasing sunog yung nakita ko. Hindi ako sure, pero ang itim, parang naagnas yung mukha pa. Hindi ako makapaniwala dahil wala naman akong third eye. Sa pagkakaalam ko, wala talaga. Kinuwento ko yun sa tita ko at ang sagot niya, sabi ko sa iyo meron doon sa hallway. Habang naglalakad daw kasi kami doon nung enrollment ay naging mabigat na ang pakiramdam niya. Kaya nag-aya na siyang umalis. Saka wag daw akong magtaka kung bakit ko makikita yung mga ganon. Nasa lahi daw namin ang bukas sa mga third eye. Saka baka nahawaan rin daw niya ako. Buti nga daw, ako nakakakita. Samantalang siya hanggang pakiramdam lang. Kung hindi ko lang siya tiyahin nun, baka nabatukan ko na siya. Dahil sa pagkahilig niya sa paranormal, natuwa pa siyang nakakita ako. Pero pinilit ko din na ipasara ang third eye ko dahil mabigat pala talaga sa pakiramdam. Hindi na ako gaanong makapag-concentrate noon sa pag-aaral dahil sa ibang bagay na natatawag ng atensyon ko. Kadalasan pa ay nadidistract ako kapag may nakikita akong bigla na lang dadaan tapos mawawala. May mga maririnig din ako nagsasalita na wala naman sa mga kasama ko. Ang pinakamalala, palagi kong nakikita yung lalaking sunog yung muka. Minsan sa hallway, minsan naman nun ay sa loob mismo ng classroom namin na para bang sinusundan ako. As time passed by naman, natutuhan ko rin na baliwalain o wag laging pansinin yung mga nakikita ko. Sa totoo lang, ngayon, hindi na siya sobrang active, di katulad nung nag-aaral pa ako. Kaya may iba pa akong stories na gustong i-share sa inyo, Sir Bob, tungkol sa mga paranormal stuff. Next time ko na lang po ipapadala kapag nagka-time. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners ng iyong channel. Tawagin niyo na lang akong Miguel, 36 years old, proud batang 90s, taga Kalinog, Iloilo. Di ko talaga maitatanggi na nung kapanahunan namin sa high school na uso ang cutting classes, lalo na pag may laro kami ng basketball o di kaya ay naghihintay na ang grupo namin sa tambayan. Bago matapos ang panghuling subject namin noon sa high school, ay nagsisipagtalunan na kami ng pader sa kabilang bakod. Andoon lang naman yung tambayan namin. Minsan nga ay nakikita pa kami ng teacher namin doon at napapailing na lang na andoon lang pala kami. Kinabukasan naman noon ay bumabawi kami at sisipagan maglinis ng classroom. Todo scrub at walis kami ng sahig. Hindi namin tinitigilan yon hanggat hindi makintab yung sahig. Minsan nga ay nininervyos ng tumapak ng sahig yung isang teacher namin na babae. Baka daw madulas siya sa sobrang kintab. Ganoon lang naman ang ginagawa namin araw-araw tuwing may pasok kami sa eskwela. Pinagsasabihan lang kami ng mga guro namin na iwasan na ang pagkakating at katatambay sa kung saan. Baka daw kasi matsyempohan kami ng mga nanguha ng bata o minors. Nauso kasi talaga nung panahon namin ang mga kidnapping at usapang kulto. Isang araw noon ay nagkaroon ng meeting sa oras ng panghuling subject namin. Sabi ko sa mga kaibigan ko na hintayin na lang na matapos ang subject na kasunod nito. Pero ang sabi naman nila ay mag-cutting na daw kami sa sinundan nitong subject para mas mahaba ang oras ng paglalaro ng basketball sa kabilang baryo. Balak naming sa gubat sa likuran ng eskwelahan dumaan papunta doon. Pinagbabawalan nga ang mga estudyante na pumunta sa bahaging yon ng eskwelahan. Mapuno at medyo mariit daw kasi doon. Baka may malaking ahas pa. Pero ilang beses na rin kaming dumadaan doon ng mga kaibigan ko.
Shortcut din kasi siya papunta sa kabilang baryo na madalas naming puntahan kapag magbabasketball. Sa dulo kasi ng gubat na yon ay may sapa at kabilang baryo na kapag nakatawid ka doon. Medyo mainit pa, kaya doon namin naisipang dumaan. 3 kaming nangahas na dumaan sa pinagbabawal na gubat. Nang nasa kalagitnaan na kami, biglang dumilim nun na parang uulan, kaya naghanap muna kami ng pwedeng silungan. May nakita kaming kubo doon na may papag pero walang dingding. Doon kami sumilong na 3 dahil biglang buhos talaga ang malakas na ulan. Hindi namin napapansin noon na sobrang madilim na pala ang paligid. Sabi ng tropa kong si Onyok ay susuungin daw namin yung ulan dahil baka abutan kami ng dilim doon. Pero siguradong sermon ang aabutin namin sa mga magulang at baka mabatukan pa kami kapag nakitang basang-basa kami ng ulan. Kaya hinintay na lang naming tumila. Habang nag-uusap kami noon sa may kubo, nakarinig kami ng pagsitsit. Talagang tumatagos yung sitsit na yon kahit na may kalakasan yung ulan. Yung para siyang nag-e-echo sa buong kagubatan. Agad kaming nagpalinga-linga sa pag-aakalang may nakakita sa amin. Tumigil naman yung pagsitsit nang wala kaming makitang tao. Pero maya-maya lang ay ayan na naman. Medyo kinilabutan na ako nun dahil kakaiba talaga yung sitsit at parang nanggagaling sa itaas. Wala namang ibang tao doon at puro malalaking puno lang ang nakapalibot sa amin. Nang muli pang sumitsit ng malakas ay napamura na ako, sabi-sabing umalis na kami doon. Bahala nang mabasa ng ulan. Inunahan ko na ng takbo pabalik sa eskwelahan dahil gagabihin pa kami kapag tumuloy pa kami sa kabilang baryo. Di na namin namalaya ng oras at mag-aalas 5 na. Agad na sumunod sa pagtakbo yung isa naming kaibigan si Gary. Nagtaka pa kami noon na wala si Onyok. Hinintay namin siya sa bukana ng gubat dahil baka nahuli lang siya. Pero ilang minuto na ang lumipas, wala pa rin. Medyo nag-alala na kami. Nang hindi pa siya bumabalik, humingi na kami ng tulong noon sa iba naming mga kaklase. Medyo ayaw pa nga nilang pumasok sa gubat noon. May nagsumbong pa sa teacher namin kaya kami pinuntahan. Sinermonan kami bago tulungan, which is deserve naman namin. Nahirapan kaming mahanap siya noon dahil madilim na talaga ang gubat. Pero sa ilang sandali lang na paghahanap, nakita din namin siya. Tinatawag namin pero hindi ito sumasagot. Andoon lang pala siya, nakasalampak malapit sa kubo. Tulala at hindi makausap si Onyok nang matagpuan namin. Katakot-takot na sermon ang inabot namin sa mga guro at mga magulang. Muntikan pa nga kaming masuspend. Ilang araw ding hindi nakapasok si Onyok. Hindi rin siya nakausap ng maayos noon dahil palaging nakatingin sa kawalan. Nilagnat din siya kinagabihan. Dinala siya sa doktor pero wala siyang ibang sakit maliban sa lagnat. Pinainom lang siya ng gamot sa lagnat noon at pinauwi. Ang napansin lang daw ng mga kasama niya sa bahay ay takot na takot siya sa dilim. Ayaw din niyang matulog ng mag-isa at palagi na lang siyang nananaginip ng masama. Nilalagnat din daw siya sa gabi at nawawala naman pagka umaga. Natakot na nga sila dahil baka raw na dengue. Sinubukan siyang dalhin sa ospital ulit pero ayos na naman yung results. Ituloy lang daw muna ang pag-inom para sa lagnat kapag gabi. Sinubukan siyang dalhin sa manggagamot dahil palagi daw itong natatakot. Ayon sa manggagamot ay may nagambala kami sa gubat. Ganoon daw ang reaksyon ni Onyok dahil sa may nagpakita daw dito na isang nilalang na labis niyang kinatakutan. Binigyan siya ng pangontra para hindi na ito muling magpakita sa kanya. Nang magpatawas siya, ay isang nilalang na babae daw ang nagpapakita dito at talagang gusto daw nitong parusahan si Onyok. Sabi ko naman na kung bakit si Onyok lang, 3 kami. Hindi raw nila alam, pero baka raw dahil siya ang naiwan at nakakita sa nilalang na yon. Pasalamat na lang kami at hindi kami napahamak dahil sa katigasan ng ulo. Ilang linggo pa ang lumipas nang muli naming makasama at makausap si Onyok. Doon pa lang din namin naitanong kung ano ba yung nakita niya.
Napabuga siya ng hangin at huminga ng malalim. Nang nagtakbuhan daw kami ay may sumitsit ulit. Hindi niya alam kung bakit hindi na raw siya nakatakbo o nakagalaw nang marinig yon. Nanggagaling daw yung pagsitsit sa itaas kaya wala daw siyang nagawa kundi tingalain kung sino at ano yung sumisitsit. Ganoon na lang daw yung pangingilabot niya nang makita ang isang babaeng nakalutang. Para daw yung makapal at itim na usok na naghugis babae. Hindi niya maaninag yung muka. Bigla na lang daw ay parang lumutang yon papunta sa kanya. Doon na siya na blanko dahil sa matinding takot. Walang ibang laman ang isip niya kundi yung imahe na nakita. Kapag daw madilim ay parang bigla na lang daw yon sumusulpot. May naririnig din siyang sitsit na lalong nagpatindig ng takot niya. Gabi-gabi raw na ganoon. Parang nasa loob daw siya ng masamang panaginip na hindi niya magawang sabihin sa mga kasama niya. Takot siyang magkwento dahil bigla na lang daw itong nagpapakita sa kanya. Pero simula naman ang suotin niya yung binigay sa kanyang proteksyon ay natigil na yung pagpapakita sa kanya. Niligyan na rin ng harang yung papasok sa gubat. May iilan pa rin kasing mga estudyanteng nagbabalak pumasok doon. Pero kami, naging matino na pagkatapos ng pangyayaring yon. Hindi na kami nag-cutting classes pa. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo at manareach sa inyong channel. Aabangan ko po.